Tayo po ay last Sunday ngayon, 29. Mag-pray lang po ako ha. Nakakaram lang po kasi ako ng bigat sa kalagitnaan natin. In the name of Jesus, and the sikasara, bakira na siya. In the sikasara, bakira na siya. Hallelujah, Lord. Akin po, Panginoon, ginagapos sa oras na ito ang galaw ng kaaway sa bawat isa. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah. Ano man ang kabigatan na ito, Panginoon, ito ay hindi sa iyo, Panginoon. Inaalisa ko ito ng kapangyarihan sa bawat isa, Panginoon, sa loob ng mga iglesia, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Sikarabakira Rabashanda. Sikarabakira Rabashanda. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sikarabakira Rabashanda. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sikarabakira Rabashanda. Punuin mo, Panginoon, ang aming lugar na Espiritu, Panginoon, ng paglilinis. Espiritu, Panginoon, God, ng humility right now, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Okay, so ngayon po ay huling linggo ng Marso. At meron pong pinagdiriwang ngayon. Ano pong pinagdiriwang natin ngayon? Ng marami. Palaspasan. Okay. Palaspasan po, hindi palakpakan. Palm Sunday. Okay, Palm Sunday. Noong tayo ay wala pa, hindi pa tayo tumatanggap sa Panginoon, hindi pa tayo born again sa iba. Lagi tayo nandun, di ba? Kasa kamay na lagi nandun at naghihintay, papisikal. Naghihintay. Saan po ako? Naghihintay na mapisikal. Nagagalit pa ako pag hindi napisikal. Bukod ako, wala yata nakapangyarihan sa mga aswang. Kapag hindi nalagyan ng bas-bas na tubig. Ayan. So, minsan naman, sobrang dami naman. Halos pag-pisikal pa, nasakto pag kumang shoot, sa mukha ko lahat. Ayan. Pero, ngayon, tingnan po natin ang pinagmulan mula ito pong Palm Sunday na to. Kinuha ko po ito sa Matthew 21, chapter 1 to 11. Matthew, Mark, Luke, at saka sa John, ito po ay naroon ng kwento. Naroon po itong kwento na triumphal entry. Pero pinamagatan ko po itong joyous procession. Bakit siya joyous procession? Yun po yung itatakan natin sa susumusunod. Sige po, kung meron po tayong Biblia, pare-pareho ba yung Biblia natin? Tayo po ito ngayon, mahaba-haba kasi basahin ito. Matthew 21, verses 1 to 11. Kayo po ang 1, ako ang 2. At yun. Matthew 21. Sige po, kayo po ang 1, ako 2, kayo 3, 4. Haingin na tayo. Ready? 1. Ano po? Paulit tayo. Sa pare-pareho ba ng Bible? Hindi naman. Siguro yung may kapare-pareho ng Biblia, yun, magkakasabay-sabay din kayo. Ready? And go!
Benepage. Mauna kayong pumasok sa susunod na bayan, may mga makikita agad kayong donkey na nakatali kasama anak niya. Alisin niyo sila sa pagkakatali at dalhin niyo sa akin. 3. Nangyari ito para matupad ang sinasabi ng propeta. Yan. Umalis nga ang mga disciples at sinunod ang instruction ni Jesus sa kanila. Maraming tao naglagay ng mga damit nila sa kalsada, pumutol ng mga sanga ng puno at ang iba ay nilagay din yun sa kalsada. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagkagulo ang buong city. Sino siya? Tanong ng mga tao. Salamat sa Panginoon. Makakapulong po tayo lahat. Ito po ang ating binasa. Ito pong istorya na ito ay fulfillment ng propesiya na mababasa natin sa Old Testament na sa Zechariah 9:9. Zechariah 9:9, Ate Juday, makikipos. Tagalog ba yun? Okay. O Zion, magdiwa ka sa kagalahan, o Jerusalem, ilakas mo ang awitan. Pagkat tumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi, dumarating siyang may kapagkumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. Amen. From the Old Testament, ang katugunan niyan ay nangyari dito na po sa New Testament. Sa Matthew, Mark, Luke, nandun po yan, nakasulat po yan. Ano? So ito po ay fulfillment ng propesiya mula sa Old Testament. So, itong time na to, background lang din po, itong time na po ito ay 9:16 na. Itong time po na ito, na si Jesus ay papasok sa Jerusalem, ito po yung panahon na Passover. Ay po, alam na ba natin Passover? Ito po yung time na kung saan ay pinagdiriwan ng buong Israelita yung kanilang paglaya mula sa pagkakakaptive nila sa mga taga-Ehipto. Ito yung from the word Passover, yung kailangan may dugo ang hamba ng kanilang mga pintukan upang pag nakita ng angel of death yun ay lalagpasan nila. Lalagpasan nila. Kasi that time, yun yung pinakalas mamamatay ang unang pangalan. Yun na yung last na. Mamamatay ang unang pangalan. So, ito po yung pinagdiriwang nangyayari ito, papasok si Jesus, itong triumphant entry ng Panginoon ay nangyayari while the Jews are celebrating the Passover. Nangyayari ito ng time na yan. So, sino ba itong mga Jewish na to? Sila yung descendant ng Israelita. Ina ko, anak o lahi. Pag sinabing descendant, sila yun. Jewish people. So, syempre, at itong time na ito, ang mga Jewish ay nasa ilalim ng pamamahala
So yan, Roman ruler yan. So lahat ng rule na that time, nanggagaling doon. So ang mga Jewish, kontrolado na ang Roman Empire that time. At dahil doon, they want to be free. Gusto nilang mawala na doon sa pagkakakaptive na rin mula doon sa mga taga-Roman. Ngayon, naghihintay sila nung magdi-deliver sa kanila, naghihintay sila ng hari na magliligtas sa kanila. Yun yung tinitingnan nila, yun yung tinatanong nila, na may darating. Na may darating na hari na magdi-deliver sa kanila mula doon sa pagiging ruler ng mga taga-Romano. Ang hinahanap nila ay magpapalaya sa kanila na isang political deliverer. They wanted their own king. Yan yung hinahanap ng Jewish. Yan ang mga hinahanap nila. Sasaan na? Darating na yung hari na magpapalaya sa atin. People were fascinated with Jesus' authoritative teaching, but they were particularly amazed by the demonstration of His divine power. Ang mga tao that time, alam nila ang daming pinagaling ni Jesus. Alam nila ang daming pinalaya. Sobrang silang na-amaze sa ginawa ng Panginoon na yun. Sa lahat na nakikita nila, sa lahat ng naririnig nila, ganun ka-overwhelmed sila na itong Jesus na darating sa kanila, kayang-kaya silang i-deliver. At ang nasa mind nila that time, isang hari na kung saan sakay ng chariot. Diba kapag mga king, ang kanilang sinasakyan, lalo ng war, ay yung mga kabayong malalakas, mabibilis, magaganda. Tapos, meron sila mga nasa likod. Ang nasa likod nila, syempre, yung mga, ang nasa likod ng hari, syempre, yung puprotekta sa kanya. Parade of kings, or mayroong mga kawal pa sa likuran niya, may kawal sa harapan niya. Yun yung ini-envision that time ng mga Jewish people na darating. Kaya they are excited. Kasi nakikita nila, narinig nila, nito, Jesus na to, ang dami ka mga ginawa. At alam nila, at the stop of their hand ni Jesus, may mangyayari deliverance, may mangyayari. Kaya tupukin, kaya patayin, o kaya ubusin ng Panginoon yung mga taga ng mga Romano. Pero, ito ang nangyari. Hindi sa isang kabayo, hindi sa chariot, kundi sa isang donkey. Sa isang asno, nakasakay si Jesus. Pero bago diyan tayo magpatulog, ito mga Jewish leader na ito, mga kontrabulatin doon sa panahon ni Jesus, mga kontrabulatin sila. Kung yung mga tao na crowd, they were shouting, Hosanna, they were sumubra sila, nagsusumigaw. Minawa na lang kasi kay Jesus Dito kasi sa binasa natin, ang sabi pa niya dito doon sa kanyang mga disciple, pumunta kayo doon, kuhanin niyo yung asno. Tama? So there's a preparation. Kukuhanin pala. Pero yung mga tao kasama na yun naglalakad. May nauuna na sa kanya. Kunin ang asno. At ito pong asno na ito ay hindi pa po ito nagagamit. Ito po ay hindi pa nasasakyan ng kahit sino. Hindi rin siya ginamit sa pagkatrabaho. Hindi rin siya nilulanan ng kahit ano. Ito po ay asno na naniniwala na laan para kay Jesus. Laan para kay Jesus. Ang tanong ay ganito. Ano bang salvation ang hinahanap ng mga Jewish people para sa atin? Ano bang klaseng hari yung hinahanap mo? Ano bang klaseng tagapagligtas yung hinahanap ko?
Ano ba yung pagiging king ni Jesus na gusto mo? Anong klaseng Savior si Jesus na gusto mo? Kapag tumawag tayo sa Panginoong Jesus, ano ba talaga ang sinasabi natin sa Kanya? Ano ang inihiling mo sa Kanya? Ano yung mga bagay na inilalapit mo sa Kanya? The Messiah. Anong nais nating ihiling sa puso ng Diyos? Ano ang ibig natin na sa mundo? Ang gusto ba natin ngayon ay yung best ng mundo? O ang gusto natin ay yung best ng mundong darating? Marami sa atin nakakain ng mundo na ating ginagalawan. Hindi natin yung napapansin. Madalas hindi niya natin napapansin. Pero pag tumigil ka at in-evaluate mo ang sarili mo, saan na ba ako gumagalaw? Yung bang ginagalaw ko sa mga panahon na ito ay paghahanda ko para doon sa mundong paparating? Yung ibibigay ng Panginoon? O yung ginagalaw ko ngayon ay para sa mundo maiiwanan ko din? Yan ang tanong na ano ba yung pagliligtas na ibig natin? Ano bang pagkahari ng Panginoong Jesus ang ini-envision natin? Gaano natin tinitingnan ang pagkahari ng Panginoon sa buhay natin? Ang pagiging Messiah ni Jesus, may weight pa ba? Ang pagiging Savior ni Jesus sa buhay mo, may weight pa ba? Ang paglaya mo mula sa mga kasalanan, mayroon pa ba weight ngayon? May timbang pa ba? Kung hinayaan na lang natin, and we just go through our life, not celebrating kung ano yung buhay na meron na tayo. Yung pagligtas sa atin ng Panginoon, yan meron yan at malaking impact sa buhay pa natin hanggang hindi dumarating ang Panginoon. May malaki pa dapat yan na value sa atin hanggang hindi pa tayo humaharap sa Diyos. Kasi hanggang meron ng value, hindi ka mawawala doon sa tinatakbo patungo sa gusto ng plano ng Diyos mo. Pero kapag hinayaan na lang natin, pinakamalaya na ako, that's it. Common na lang. Hindi na mababaliwala na natin yung iba pa kailangan natin gawin at yung iba pang priority dapat natin. Sino ang Messiah? Katulad ng mga tao na narito na nag-aabang, naghihintay. Yung last verse na binasa natin, ang tanong nila, sino yun? Church, sa crowd natin ngayon, may nagtatanong pa ba, sino yung Jesus natin? Tinatanong mo pa ba sa sarili mo, sino si Jesus? Nawa, kilala mo ng lubos ang ating Panginoong Jesus. Pero hindi yan matatapos nung ikaw ay naligtas na. Ang pagkilala sa Panginoong Jesus ay tuloy-tuloy dahil may salita niya na nagpapakilala sa Kanya. At para tayo ay kumilos ayon sa ibig niya. Amen? Joyous procession if we know who is our Messiah. Kung alam natin yung dumarating, kung alam natin sino yung pumasok, sino yung nagtagumpay, kung alam natin, magiging joyous palagi ang puso natin. Amen? Okay. So, doon sa
donkey. Jesus offered peace in a troubled world. Ang donkey, nagsisimbolize po yan na humility and peace. Kaya po ginamit ko yung word na peace dyan. Sakay si Jesus ng donkey, hindi sa magandang kabayo o chariot. Jesus chose different option. Pwede naman, tama? Pwede. Pwede ikuha niya, kumuha siya naman ng magagandang chariot, magagandang kabayo, pinakamaputing kabayo, pero hindi niya yung ginawa. Yung isang option na ginawa niya. Kumuha siya ng asno. At ang asno, kapag hindi pa yung nasasakyan, iyan po ay sipa ng sipa. Magpupumiglas yan, magsisipa yan. So, tendency, pag nagsusumipa yan, malalaglag yung nakasakay. Pero you know what? Hindi man nalaglag si Jesus. Maybe because even the donkeys are under the control of our God. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng bagay sa mundo nasa kamay ng Diyos. Kung ano yung nangyayari sa atin ngayon, nagigirahan man, tumataas man ang lahat, nasa kamay ng Diyos ang buhay natin. Amen? Matthew 10. Matthew 10, 29-31. Hindi ba ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng iyong Ama. At kayo, maging ang buhok niyo, bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya. Amen? Yung maya, pag namatay yun, malibang ng talaga, walang ibang nakakakita doon kundi ang Panginoon. Amen? Ibig sabihin, lahat na kinikilos natin, alam ng Diyos. Lahat ng mga bagay na nangyayari ngayon, alam ng Diyos. Ano ang sagot ng Panginoon? Huwag kayo, higit kayo, kaysa maraming maya. Church! Nabasa niyo ba yan? O yun lang. Ano ikakatakot mo sa pagtaas? Magdalawang lang yan kung Jesus may po. Ibig sabihin, tayo mga anak ng Panginoon, tayo na yung list na mag-aalala. Kasi alam mo may kumikilos alam mo may kontrolado ang Diyos. Amen? Pero syempre po, kasama ang pananalangin doon. Hindi, magre-relax na lang ako. Kasama yun, nananalangin syempre po tayo. Ano po? Kaya ang pagpasok ni Jesus doon, sakay ng donkey, ang dala niya ay kapayapaan. Ngayon, sa sitwasyon natin, may isang buwan na po ba tayo yung nagigira? May isang, ano ako, dito umalis si Pastor? February 16. Mga ilang araw lang, nag-gira na. Mga ilang araw lang, dalawa, tatlong na. So, ibig sabihin, malapit na tayo ng isang buwan. Nakakailang linggo na tayo. 3 weeks. Opo, 3 weeks na daw tayo, sabi natin. Yung 3 weeks na yun, kamusta tayo? Tinag na tinag ba tayo? Ang lagi pang nasa bibig natin, ang mahal na, ang paano na, ganyan na. O, ang nasa isip natin, kaya to, pandemic na, hinaya, ngayon pa ba? Yun yung sabi ko kay Ate Franz, para lang din tayo pandemic pero malaya. Ibig sabihin, kaya pa natin gumalaw, kaya pa natin kumilos. Amen? Malaya pa tayo makakakilos. Tatandaan po natin mga kapatid,
Amen? Amen? Hindi natin kahawak ang health natin. Maaaring may trabaho ka, katawan mo, hindi able. Nakakatinag ngayon, pero Lord, hawak mo. Kasi ang dala ng Panginoon ay kapayapaan. Sa mga tao na nasa labas na hindi nakakilala sa Panginoon, grabe ang panik nila. Iba yung crisis na nangyayari, yung crisis na nangyayari, iba yung Christ natin doon. Amen? May crisis man, pero may Christ tayo. Amen? Nakakatakot kasi, may napapanik lang ganito, panik ganyan, bumili ng ganito. Sabi ko nga nung nasa jeep po ako minsan, sabi ng kuya, mahal na talaga na sabi namin ko, kuya, mahirap man, pero kaya pa natin yan kung nag-itog sa kuya. Tapos, dami na nagpapanik. Kasi kung hindi kami makakalala sa jeep, pero nagpapatuhan kami. Dami na nagpapanik. Sabi ko, takot na po ibinibigay ng mga tao na ganyan. Paano yung walang kakayanan? Lalo na silang kawa-kawa sa sarili nila. Diba? Kaya sabi ko, kailangan po lagi talaga natin manalangin. Pinakit ko po talaga sa inyo kung mga sa pasaya ng kausap ko. Kaya huwag po tayo titigil manalangin. Makakaraos din po tayo dyan. Amen? So, ang desire ng ating Panginoon is to be your Prince of Peace. Ganun ba ako yan? Jesus' desire is to be our Prince of Peace. Hari. Ano ba ang Prince? Sa Tagalog, Prinsipe. Prinsipe ng kapayapaan. May prinsipe tayo ng kapayapaan. Kaya makakatulog tayo ng mahimbing. Amen? Kapag hindi natin iniisip, makakatulog tayo ng mahimbing. Amen? Naalala ko si Dave. Ngayon po na yung motor niya doon, may helmet pang kasama, magdamag. Dahil hindi niya po alam, mahimbing po siyang natutulog. Yun ang kagandahan po doon. Pag hindi natin alam, hindi mo iniisip ang problema. Eh, di mahimbing ka matutulog. Amen? Pero siguro po, pag kayo walang isusin, kasama yung motor at helmet, hindi siya diba? So, ibig sabihin po, ang kapayapaan ng Diyos na daan niya ay kapayapaan ng puso na sa kabila ng mga sitwasyon, na sa gitna ng tayo ng dagat at palubog na, alam natin may sasalo sa atin. Amen? May sasalo sa'yo. Hindi hahayaan ng Diyos na malulod ka. Pakiramdam mo lang yun. Malakas ang paniniwala ko talaga sa mga nananampalataya sa Panginoon. Hindi niya hahayaan malulog ka. Hindi niya hahayaan malugmok ka. Mangyayari na yun pag inisang tabi mo ang Diyos at sarili mo pinagbigyan ko. Amen? Pangalawa, punta po tayo. Una ay daki, pangalawa ay yung paglalagay nila ng kanilang cloak. Okay? Ang sabi po dyan, lay down your cloak. Oh, may props ako. Yes. Visual. Ay, hindi ko alam kung ito yung, hindi naman ito palaspas na totoo, di ba? Kasi kung yung ginagamit ngayon, nilalagyan na lang nila ng design. So, kaya kung may nabili nila sa ano, dito doon. Okay? Binibenta niyo po ba? Diba? So, ito lang po yung nakuha ko. So, hindi man po yung totoong palaspas. Basta kaya po tinig-tinig. Ayan. So, that time, ang mga tao ay kumuha ng palaspas. Yung bang pan po talaga ay palaspas sa Tagalog. O palma. Anyway, kung ano man po yung pan. Okay? Kumuha. At yan po ay nung si Jesus ay dumadaan sakay ng daki, kanilang ibinababa at isinasamang ibinababa ang kanilang mga cloak. Ito po ay mga nakalagay na balabal sa kanila. And it symbolizes the protection, shield nila sa init, gamit nila sa lamig. Pero nung alam nilang
nagdadaan si Jesus, wala silang ginawa kundi ibaba para ang pagdaan ng hari, pagdaan ni Jesus ng kanilang Messiah ay magsilbing honor ng pagdating ni Jesus. Laying down our cloak. A willing heart to lay down your cloak in a humble surrender. Ibinaba nila, nilatag nila yung mga cloak or garments na nagsisilbing protection because they are acknowledging Jesus as their King, they're honoring our Christ, they're honoring their Savior, kaya nila ibinababa ang lahat ng meron sila. Kahit yun ay mainit na paglalakad, hindi po biro ang nilalakad nila. Kahit mainit, inilagay nila yung sa daki, bago daw po si Jesus doon, yung kanilang cloak na garment ng mga disciples inilagay nila para hindi maramdaman ni Jesus yung skin ng daki, ang maramdaman ni Jesus yung lambot ng mga tela na nandun nakaupo ang Panginoong Jesus. Amen. Lumalakad ang daki. And the people were shouting, Hosanna. Ang palaspas, ang cloak, silbing, mga bagay na nagpapakita na yung mga tao na yun, they are honoring Jesus. Mga kapatid, ano ang meron tayo sa pagdaan ng Panginoong Jesus? Ano ang ibababa mo? Ano ang ilalatag mo? Ano ang meron ng puso mo para ilatag sa harapan ng Panginoon? Hindi deserve ng Panginoon yung fractional na paglilingkod natin. Kung may nag-hold back pa sa iyo para magpatuloy sa Panginoon, para maglingkod sa Panginoon, siguro yan na yung pwede mong ilitaw as your cloak. Kontento na ba tayong ganito? Kontento ka na ba ganyan? Lumilipas ang panahon. Ano pa yung gagawin mo para sa hari ng mga hari? Para sa Messiah? Is there something hidden in ourselves that we need to lay down in Jesus' feet? Anong meron sa iyo pa na pwede mong ibigay sa Panginoon? Kahit po yan ay pusong basa, pwede mo yung ibaba sa paanan ng Diyos. Kahit po yan ay puso na pagod at hirap, ibaba mo sa Panginoon. Lay down your cloak. Karamdaman na paulit-ulit, lay down your cloak. Pagkapagod sa senaryo araw-araw sa pamilya, lay down that cloak. Ano yung ilalatag mo sa paanan ng Panginoon? Ano yung isusurrender mo? In honor of Him, in reverence of God, handa ka ba kapatid na i-throw yung cloak mo sa paanan ng Panginoon? Baka meron pa. Baka may kailangan pang ibaba. Baka nasasanay na tayo o common na. Sabi nga ni Sir Prince, common na. Baka kailangan mo din ibaba na yung common yan. Ano pa ang meron sa pagkakao natin na kailangan natin ibaba at ialay sa Panginoon? Ano pa? Lay down our cloak. Church, God wants our heart fully surrendered to Him. God wants our life fully surrendered to Him. Pero minsan, tayo talaga nasusunod.
At yun yung pakiramdam ng Panginoong Jesus tayo. Yung puso niya ay nasasaktan kasi nakikita niya ibang mga tao, hindi siya kilala. Kasi nakikita ni Jesus yung mangyayari sa kanila. Kaya nananangis ang puso ng Panginoong Jesus. And we don't want that to happen to us, na manangis sa atin ang puso ng Panginoong Jesus. Pangatlo po, yung crowd. The donkey, the cloak, and the crowd. Sino itong mga nasa crowd na ito? Sabi ko nga kanina, nagmula sila sa Mount of Olives papasok sa Jerusalem. Sino-sino yung mga nasa crowd na yan? Ang mga nasa crowd na yan, yan po yung mga tao. Una na dyan ay yung mga pinagaling ni Jesus. Yung mga bula na nakapagsalita. Nagsasalita po rin ba? Yung mga bula na nakakita. Yung kamay ay baluktot na inuna. Yung pilay na nakalakad. Isipin ninyo, yung mga leper na pinagaling, kasama nila sila doon sa crowd na sumisiksik. Ayan na si Jesus! Ayan na si Jesus! Hail to the King! Hosanna to the King! Isa sila sa sumisigaw na yung kanilang sarili, hindi na inahihiya kasi wala na silang ito. Makinis na. Yung pilay, nakikitalong na rin kasi nakakalakad na siya. Yung mula, nakikita niya na yung kanyang Savior. Nakikita niya ang pagdating ni Jesus kasi nakakakita na siya. Yung babae na prostitute na nagtatago sa gitna ng init, sa gitna ng maraming tao, malaya siyang lumalakad at sumisigaw ng Hosanna. At marami pang mga sumusunod na ginawa ni Jesus ng miracle na lumalapit sa kanya. Yan yung mga nasa crowd. Pero kasama dyan, yung mga tao sa crowd na hindi kilala si Jesus. Yung mga sino yung dumating. Yun yung pinakamasaklap sa lahat. Kapag dumating si Jesus, hindi nila kilala. Tayo kilala natin si Jesus. At yung pagsigaw na ng Hosanna ng papuri nila sa Panginoon, yun naman ang puso nila nag-uumapaw kasi nakarami sila ng lahat ng himala ng ating Panginoon. Those crowd of people are once broken, depressed, lost, but now they found. Ganun din tayo. Noon tayo, wala. Lost, depressed. Pero natagpuan natin si Jesus. Hinanap tayo ng Panginoon Jesus. Amen. Imagine mo, nasa ka noon, nagsusumiksik ka saan, para makatagpuan ng Panginoon. Nasa si Nate noon, nasa si Sister Mercy, nasa si Ate, nasa si Joshua. Pero hinanap ng Panginoon para madala sa pagkilala ng Panginoon. Nasa ako tayo. Diba? Isa itong malaking bagay na ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. Yung hinahanap niya tayo. Amen? Kasi kung hindi na tayo nahanap, nasaan na tayo ngayon? Paano na tayo? Yung crowd na yun, lahat sila na mga nakaranas sa Panginoong Jesus, they are shouting, Hosanna, Hosanna. Ang ibig sabihin sa Hebrew, save us. See? The Jewish people, they want the king, pero hindi yung sa vision nila na makita. But they are shouting, save us, save us. And you know what? God will save you also in this situation. Tatandaan natin palagi, nagliligtas ang Panginoon
sa anumang sitwasyon. Huwag tayong maging makakalimutin. Huwag natin makalimutan, may Jesus. Huwag mong suluhin ang problema kasi may Jesus. Huwag mong suluhin ang brokenness kasi may Jesus. Huwag mong suluhin ang mga bagay na pinanghihinaan ka kasi may Jesus. Eh, ang tagal naman ni Jesus sumagot eh. Ang tagal naman ni Jesus, iligtas ako. Ano? Pinakinggan mo ba? Baka may pinagagawa para mailigtas ka dyan. Minsan, pinangungunahan na lang talaga natin ang Panginoon. Kilalanin natin si Jesus na mas malalim. Ipakilala natin si yung buhay mo, kinakailangan may impact yan sa pamilya mo. Para na ipakita mo na ikaw ay niligtas ng Panginoon, may gagawin ako para sa pamilya mo. Sana sa crowd natin ngayon, tunay na kilala mo ang Panginoon Jesus, ang dakilang tagapagligtas. Sa mga youth, learn more from Jesus. Malayo pa lalakarin ninyo o di kumandara kayo Panginoon. Habang bata pa kayo, sabi sa Bible, makakakita kayo ng mga pagkakain. Asamin niyo yan. Asamin niyo yan. Marami pang pwedeng gawin ang Panginoon sa inyong mga kabataan. Lakihan, lawakan ninyo ang tanaw kung sino si Jesus at paano ang mga gamit ng Panginoon. Sa mga magulang na naririto, sa ating lahat na narito anak, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Hindi pa tapos. Hindi tayo nakatali bilang singer or bilang dito lang sa worship leader. Hindi tayo nakatali dyan. Hindi ka nakatali bilang dancer. Hindi kami nakatali bilang manggagawa ng church. Mayroon pa kami gagawin. Amen? Sa panghuli, sana sa ating crowd, matagpuan ng Diyos yung responsive heart. Check our heart. Are we that responsive sa Panginoon? Panghuli, Biday. Ito po iiwan ng mga tanong sa atin. Bago tayo magpuri sa Panginoon, sino si Jesus sa iyong buhay? Pastor Son, ano ang handa mo ilatag sa paanan ni Jesus ngayon? Ano ang meron ka na willing kami para yapos sa plano ng Diyos? Ano ang papuri na mula sa iyong puso na gusto mong isagawa ng iyong mga labi? Sapagkat natagpuan mo si Jesus, our Prince of Peace, our Messiah, our Savior, our King, Jesus, our victory. Amen? Church, tayo tumayo lahat. At sa habang bigyan ko kayo ng minuto, itong mga tanong na ito, itanong mo yan sa puso mo ngayon. Sino nga ba? Let's commune with the Lord. Mamaya na natin intindihin ang mga bagay sa paligid natin.